Okay, so magandang gabi po sa ating lahat. Muli tayong magkakaroon ng Daily Words of Encouragement. At dumating po kami kaninang hapon dito sa Candon City. Kaya yung mga taga Candon po dyan na nanonood, it's our first Sunday tomorrow of the year 2026. Kaya huwag po natin kakalimutan na pumunta sa ating pong worship place dito po sa San Juan. Upang sama-sama po tayong purihin ng Panginoon dahil He allow us to reach or to enter 2026. Kaya God deserve our worship and praise sa ating pong buhay. Okay? So tayo po yung manalangin bago natin basahin ang ating text. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito. Pagpalain niyo po ang aming daily words of encouragement sa lahat po ng nakikinig na saan man po sila naroroon. Patuloy pagpalain ng kanilang pamilya sa pamamagitan ng inyong salita na aming naririnig dito po sa aming live broadcast ng daily words of encouragement. Salamat po na meron po kayong salita na aming tinatanganan upang meron kaming makapamuhay kami na naayon sa inyong kalooban at makita namin ang inyong biyaya para sa aming pamilya. Patawad, Ama, sa lahat ng kasalanan. Pinupuri ka namin sa lahat ng pag-iingat at pagpapala sa maghapon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Dito po sa 2 Corinthians 5:17, muli, sabi ng Bible, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. So napakagandang talata po para sa ating bagong taon, mga kapatid, na tayo po ay nakay Kristo. Because of that, tayo po ay bagong nilalang na. Okay, so sana mga kapatid sa January ito, first Sunday of the year tomorrow, ay makita po sa atin ang tunay na pagka-Kristyano na meron nga tayong tinanggap na Panginoon bilang tagapagligtas, bilang isang mga anak ng Diyos, ay tayo po ay lubos nagpapasalamat sa Kanya at pupurihin natin sa araw ng bukas sapagkat napakabuti po niya sa atin. Akalain nyo, marami pong hindi na po nakapasok ng 2026 pero tayo po ay nakapasok pa. Ibig sabihin may pagkakataon pa po tayo para maglingkod sa Diyos. Alam nyo bakit po tayo buhay pa? Hindi pa po tayo kinuha ng Diyos simula nung namatay tayo o nung naligtas tayo sapagkat meron pa pong plano ang Panginoon sa atin. At yan po ay para purihin siya, paglingkuran siya. Kaya sa araw ng bukas, naway nasa bahay panambahan po tayo lahat. Bagong buhay, bagong taon, bagong pagkakataon upang mabigyan kapurihan ng ating Diyos. At hindi lang po tayo, dalhin po natin ang ating pamilya sa bahay panambahan. Kaya sabi ng verse na binasa natin dito kay Apostol Pablo na sinulat niya sa church sa Corinth, kung na kay Kristo ka na, sabi niya, ikaw na ay bagong nilalang. Kasi alam niyo po ang mga believer po dito sa Corinth ay carnal people. Carnal Christians po sila. So sila po ay ligtas, nanampalataya sa Panginoon, pero sila po ay namumuhay according sa kanilang flesh, according sa system ng sanlibutan. Okay? Makalaman po sila at kaya sabi ni Apostol Pablo sa kanila, kayo na ay bagong nilalang. All things are passed away. Yung mga ugali nating masasama noon, nakalipas na yun Dapat hindi na nakikita yun. Bakit? Binago na tayo Binigyan na po tayo ng Diyos ng new nature na tinatawag na divine. Okay? Yun dapat po ang mag-control sa atin. Yun dapat po ang manguna sa atin upang maging kalugod-lugod po tayo sa Panginoon. At pag nagyari po yan, pag tayo po ay naging kalugod-lugod, katuwa-tuwa sa harapan ng Diyos, sigurado po na ma-experience natin ang kanyang biyaya. And sabi ng Bible, behold, all things are become new. Hindi lang po bagong taon ngayon, mga kapatid. Dapat makita rin po ang bagong buhay sa atin na ginawa ng Panginoon. Diba? So paano natin makikita na tayo ay merong bagong buhay? Dapat nakikita sa ating pong mga kilos na ginagawa according sa gusto ng Diyos para sa atin. Katulad bukas, pagsisimba, pag-worship, dapat nasa church po tayo. And
gumagawa ng maayos, dati ay nakikipag-away, dapat ngayon ay mapagmahal na sa kapwa. 'Di ba? Dati ay hindi makapagpatawad, dapat ngayon mapagpatawad ng nilalang. Oo. Bakit? Yun ang gusto ng Panginoon eh. Tayo ay maging kapuri-puri sa Kanya. At alam niyo po, pag nakita ng mga anak natin yan na ginagawa natin ang paglilingkod sa Diyos, nagiging mabuti tayo sa harapan ng Diyos, sa harapan ng tao, gagayahin din po nila. Tayo po ang nagsiset ng example na bagong buhay sa ating pamilya. Pag hindi po natin ipinakita at ginawa yan, walang nakita ang ating mga anak, hindi po nila gagawin din eh. 'Di ba? Mas madali po nilang sundan yung nakikita or yung ginagawa kaysa yung sinasabi lamang. 'Di ba? So ipakita po natin sa ating mga anak na tayo'y bagong nilalang, new creature, upang sa ganun meron silang susundan na pattern na mamuhay din po according sa gusto ng Diyos. Alright? So yan po ang ating daily words of encouragement. At tandaan niyo po, bagong taon, naway bagong buhay, new creature. Okay? So attend po tayo ng mga church services, 52 Sundays, kumpletuhin po natin. Sunday morning, Sunday night. Ganun din po yung mga prayer meeting natin. Either Wednesday or Thursday, depende sa church po ninyo. And bukas po ay first Sunday, naway makita po tayo ng Panginoon na nagpupuri sa Kanya. So let's start our year right. Alright, bukas. So kung wala kang uumpisang maayos, wala kang ipagpapatuloy na maayos. Wala ka rin tatapusin maayos. Imposible naman na ipagpatuloy mo ng maayos kung hindi mo inumpisan ng maayos, di ba? Imposible rin tapusin mo ng maayos kung hindi mo inumpisan ng maayos. Kaya bukas po for Sunday, naway let's start our year right glorifying the Lord. Di ba? Alright, so tayo po ay manalangin. Dakilan Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo sa aming buhay ang mga ito. Sa lahat ng nakikinig, saan man po sila naroroon, naway prinsipyo po namin na sa bagong taon na ito, makita sa amin ang new nature, yung divine, new creature, upang maging kapuri-puri po kami sa inyo, sampu ng aming pamilya. Salamat po, kayo pong mailtaas, pagpalain niyo po muli lahat ng nakikinig, ang kanilang pamilya, ay naway patibayin niyo sila sa kanilang pananampalataya sa inyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Yan po ang ating daily words of encouragement ngayong gabi. Magandang gabi po sa lahat po ng taga Candon City. Saan man po kayo, see you po tomorrow sa ating worship service. At ganun din po sa mga nakikinig dyan sa Pangasinan, sa Batak, and sa Saudi, Singapore. Ganun din po sa Amerika. Okay, ang Panginoon pong magpala sa inyo at naway tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sunday morning, Sunday night, Thursday night, daily words of encouragement. Meron pa sa umaga, Bible knowledge of the day, di ba? At napakarami po ang mensahe ng Panginoon ay panaparating po sa atin, hindi po nagkukulang ang Panginoon. Alright, God bless you po. See you po on our next episode ng ating daily words of encouragement. Good night po.